Halos kompleto na ang ebidensya ng House prosecution sa usapin ng umunoy pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Sa susunod na linggo, tututukan naman nila ang umunoy maling paggamit ng daang-daang milyong pisong confidential funds ng BICE. Yan ang umarangkadang balita ni Willie Delgado Jr. Iisa na lang ang natitirang testigo ng House Prosecution Panel sa ika-4 na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Jinky Luistro, tatapusin nila sa susunod na linggo ang Article 4 o ang grave threat ni Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng testimonyang ibabahagi ni NBI Director Melvin Matibag. Nilinaw ni Luistro na umatras na ang prosekusyon sa pagpapatawag ng ilan pang testigo dahil aniya, sapat na at matibay na ang kanilang naipresentang ebidensya. Dagdag pa ng House Prosecution, napatunayan na ang aligasyon ng pagbabanta, destabilisasyon at pagkontrata ng isang assassin na itinuturing na culpable violation of the Constitution, high crimes at betrayal of public trust. Sa pagtatapos ng testimonya ng NBI Director, agad idediretso ng prosecution sa Article 1 ng impeachment. Ito ay ang controversial na usapin ng confidential funds. Dito haharapin ng depensa ang aligasyong umabot sa 612.5 million pesos ang confidential funds ng OVP at DepEd na may irregularidad sa paggamit at dokumentasyon, kabilang ang 125 million pesos na sinasabing nagastos lamang sa loob ng 11 araw noong December 2022. Nauna nang inaprubahan ng Senate Impeachment Court ang subpoena sa dalawang dating Land Bank branch managers at isang opisyal ng House Legislative Archives. Sabi ng prosecution, sa paglipat ng impeachment trial sa confidential funds issue, inaasahang mas pagtutunan ng pansin ang mga dokumento, financial records at mga testimonya ng mga opisyal ng bangko na may tuturing na isa pang mahalagang yugto ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipinas.